Para sa akin, pwede pa rin makabalik si Jonrel Casimero. But my God, kailangan niya ng drastic changes talaga. Hindi na pwede yung mga over the weight. Maglagay tayo ng maximum na timbang. Kung ikay 122 pounds, fight at 122. Hindi pa pwedeng ang laban natin over the weight. Pwede akong tumimbang ng mabigat sapagkat hindi paborable sa kanya ang mabigat na timbang. Maliit lamang na boksingero si Jonrel Casimero. If he is fighting at 122 pounds, then he should try to meet the weight. Nagulangan na sa ni Kameda eh. Si Kameda, mas paborable sa kanya ang extra weight. Kaya no problem na pumayag sa isang catch weight. Disadvantageous yun kay Casimero. Pero anong gagawin ng kanyang promoter? Alam niya may problema sa timbang. Kung talagang disiplinado yan, di sana sinabi ng Kameda Promotions, Jonrel, we only fight at 122. You have to make 122. So, yan po ang kailangan unang ayusin ni Jonrel Casimero. Hindi pwedeng puro over the weight o catch weight ang laban mo. Ano ka ba? Saan ka ba gusto mong lumaban? If you want to fight at junior featherweight, you have to make 122 pounds. Kung si Manny Pacquiao nga inactive for 4 years, wala naging problema in meeting 147 pounds, the welterweight limit, para kay Mario Barrios sa kanilang pagtituos para sa WBC Welterweight Championship. The weight, Jonrel, yan ang isang naging pagkatalo. Rason ng iyong pagkatalo. Sapagkat over the weight ka at hindi advantageous sa iyo ang sobrang timbang. Pangalawa, para makabalik agad si Jonrel Casimero, kailangan lumaban agad siya. Kaagad-agad. Hindi pwedeng magtagal. Kailangan mabilis na mabura ang alaala ng pagkatalo kay Kameda. Rematch? No way. Forget it. Forget it, mga kaibigan. I suggest lumaban siya sa isang top 10 contender kaagad. Kapag meron kang nakalaban na top 10 contender at tinalo mo, okay, you will be rewarded with a world ranking kaagad. So, yun ang magiging magandang direksyon para kay Jonrel Casimero, mga kaibigan.